Ka-express, pwedeng sabihin na may isang klase ng player na kulang pa sa Golden State Warriors. Isang legitimate 7-footer na kayang magbigay ng rim protection, rebounding, screen setting at simpleng playmaking nang hindi sinisira ang ball movement. At sa papel, maraming katangian si Kai na maaring itest sa sistema ni Coach Steve Kerr. Pero linawin natin agad, wala pa ang verified report na kinausap, inimbitahan o gustong permahan ng Warriors si Kai. Ang usapan natin ngayon ay basketball fit at posibleng developmental opportunity, hindi confirmed signing. At may dahilan kung bakit interesting ang comparison. Tinapos ng Golden State ang 2025-26 season sa 37-45 record at ika-10 sa Western Conference. Nasa ika-21 sila sa rebounding habang ika-6 sa assist. Patunay na buhay pa rin ang kanilang passing identity pero kailangan nila ng dagdag na size at interior presence. Umalis din si Quentin Post, papuntang Memphis Grizzlies, bagamat may Kristaps Porzingis at Al Horford na nasa unahan ng center rotation. At dito pumapasok ang potential value ni Kai. Sa taas niya na 7'3", maaari siya maging lob target ni Stephen Curry, hand-off partner sa elbow, offensive rebounder at job coverage rim protector. Hindi niya kailangan maging star agad. Kailangan niyang maging mabilis mag-desisyon, screen roll, pass, protect the paint at tumakbo pabalik sa depensa. Ang malaking tanong, sapat pa ang lateral speed, physical strength, conditioning at defensive reads niya para sa NBA base? At dahil inuuna ngayon ni Kai ang posibleng USNCAA route at kailangan pa niya ng eligibility waiver, hindi rin siya basta available para sa Warriors. Kaya yes, may skill set fit, pero ang totoong laban ay hindi hype kundi opportunity, health, timing at execution. Kung titingnan natin ang Warriors ngayon, hindi tamang sabihin wala silang center. May Porzingis sila, isang floor spacing big na kayang humatak ng rim protector palabas. At may Al Horford, isang veteranong mahusay sa positioning, passing at team defense. Pareha silang mas established kaysa kay Kai at natural na mauuna sa rotation. Gayunpaman, pareho rin silang nagkaroon ng health concerns noong nakaraang season at ang pagkawala ni Quentin Post ay nagbawas ng isang mas batang 7-footer sa kanilang depth chart. Nagdesisyon ang Golden State na huwag tapatan ang offer sheet ng Memphis para kay Post matapos nilang bigyan ng multi-year commitments sina Porzingis at Horford. Mahalaga yun dahil hindi naging dominant rebounding team ang Golden State. Ayon sa official NBA page, 42.3 rebounds per game lamang ang Warriors noong 2025-26 season, ika-21 sa liga. Nasa 114.6 points per game sila, ika-22, pero ika-6 sa assist sa 28.9 bawat laro. So ibig sabihin, gumagana pa rin ang kanilang kultura sa extra pass at collective creation, pero hindi sapat ang passing kung nawawala ang second chance points, rim pressure at defensive possessions dahil hindi natatapos ang play sa rebound. Ito ang unang dahilan kung bakit interesting si Kai. Hindi siya dapat gamitin na parang traditional post-up center na laging hinihintuan ng bola. Mas bagay siyang gawing connector at finisher. Sa pick and roll, kasama si Curry, maaring mag-set si Kai ng malapad na screen at pilitan ang defense na pumili. Lalabas ba ang big man kay Steph o bababa para pigilan ang 7-3 roller? Kapag lumabas ang depensa, may lob window. Kapag nag-collapse ang weak side, kailangang mabilis ang kick-out pass ni Kai patungo sa shooter. Pwede rin siyang gamitin sa dribble hand-off actions. Ang Warriors ay mahilig magpatakbo ng shooter sa cuts, pin down, split action at hand-off. May passing feel si Kai mula sa high post at ipinakita niya sa Japan na hindi lamang siya stationary finisher. Kaya niyang makakita ng cutter, magbigay ng touch pass at gumawa ng simple read. Sa sistema ni Coach Kerr, ang simple ay napakahalaga. Hindi kailangan ng maraming dribble, kailangan ng tamang pasa sa tamang segundo. Ikalawa, makatutulong ang vertical spacing. Sanay ang depensa na habulin si Curry sa labas ng 3-point line. Kapag may malaking roller sa gitna, mas mahirap mag-trap dahil may target sa ibabaw ng rim. Kahit hindi mahawak ni Kai ang bola sa bawat possession, ang presensya niya ay maaring magbukas ng corner 3 o backdoor cut. May defensive role siyang pwedeng pag-aralan sa ilalim ni Kerr at bagong associate head coach Frank Vogel. Si Vogel ay nag-coach sa Lakers championship team noong 2020 ay kilala sa defensive schemes at paggamit ng size sa paint. Sa halip na piliting mag-switch si Kai sa bawat guard, mas realistic ang drop coverage, manatiling malapit sa paint, gamitin ang haba,
pigilan ang layup at controlin ang rebound. Dito magiging mahalaga ang footwork at communication niya. Pero hindi automatic ang feet. Ang Warriors offense ay mabilis at puno ng reads. Kapag late ang screen, mabagal ang handoff o mali ang passing angle, nawawala ang advantage. Sa depensa naman, target ng NBA guards ang mabagal ni big man. Kaya ang tunay na tanong ay hindi kung may talent si Kai, meron. Ang tanong ay kung kaya niya mag-execute sa bilis at physicality ng NBA ng paulit-ulit. So ngayon pag-usapan natin ang realidad. Ang headline na kay Soto, ginulat ng Golden State Warriors ay mahalagang entry para sa analysis, pero hindi ito dapat ipresenta bilang balita na may offer na ang Warriors. Sa pinakabagong verified reporting, pinili ni Kai na huwag habulin ang 2026 NBA Summer League at tinitingnan niya ang USNCAA bilang panibagong ruta patungo sa NBA. Dahil nakapaglaro na siya bilang professional, kailangan niya ng professional participation at amateurism reinstatement waiver bago siya maging eligible. So, ibig sabihin, habang hinihintay ang proseso niyon, hindi malinaw na available siya para sa Exhibit 10 o training camp deal. At may mga social media posts na nag-ugnay kay Kai sa Warriors at nag-angking may invitation o signing pero wala tayong nakitang confirmation mula sa Warriors, NBA, agent ni Kai o established reporter. Kaya hindi natin dapat gawing confirm ang fan-made claim. Mas malakas ang content kapag malinaw ang distinction. May dahilan para pag-usapan ang fit, pero wala pang ebidensya ng actual interest. Kung basketball lamang ang basehan, ano ang kailangang patunayan ni Kai para maging seryosong option? Una, health at availability. Ang isang NBA team ay hindi lamang tumitingin sa height at highlights. Gusto nitong makita kung kayang maglaro ng sunod-sunod na game, tumakbo sa transition at bumalik agad sa depensa ng isang player. Ikalawa, defensive mobility. Hindi kailangang bantayan ni Kai ang pinakamabilis na guard buong laro, pero kailangan niya makalabas sa level ng screen, makabawi sa roller, at hindi laging maipit sa space. Ikatlo, physical rebounding. Hindi sapat na matangkad, kailangang maunang mag-box out, tanggapin ang contact, at hawakan ang bola laban sa mas mababa pero mas malakas na NBA centers. Ikaapat, quick decision making. Sa Warriors, pwedeng mawalan ng minuto ang big man kapag hinawakan niya nang matagal ang bola o hindi mabasa ang cutter. Ang ideal version ni Kai ay mabilis mag-screen, mabilis mag-roll, at mabilis magpasa. At panghuli, kailangan niyang tanggapin ang developmental role. Kung dumating man ang pagkakataon sa Golden State, mas realistic ang training camp, Exhibit 10 o Santa Cruz Warriors pathway, kaysa instant regular rotation. Doon masusukat kung ang kanyang passing touch, rim protection at size ay kayang i-translate laban sa NBA level athletes.